Hi guys, kamusta po? My name is Ronald, isa po akong OFW dito sa Singapore. Gumagawa ako ng video, travel guides going to Philippines and Singapore. And also mga helpful videos para sa OFW and to our Filipino tourists. So kung di ka pa nakasubscribe, please do. Marami pa tayong mga helpful videos on your future trips or future journey. Ang video na to is about notary service, anything na kailangan gawin sa Philippine Embassy para i-verify ang document. Affidavit of support or invitation letter, special power of attorney or SPA. Marami pa yan. So i-guide ko kayo para alam ni sponsor or para alam nyo kung mag-i-sponsor kayo, ano yung proseso and mga requirements. Kasi nga 'di ba maghihigpit na next month, September 2023. Para hindi ma-offload yung mga tourists na kailangan ng affidavit of support or any related documents na kailangan ng seal ng Philippine Embassy. So there are 3 parts in this video. Una muna is yung preparation. Ano yung kailangan nyong gawin? Next is requirements. Mga kailangan nyong i-prepare na documents. And number 3 is yung kailangan nyong gawin on the day of your appointment. Ano muna yung uri ng documents na kailangan nyo? Sa Philippine Embassy, gumagawa sila ng notary or notarial service ng AOS, Affidavit of Support, or Invitation Letter. Kung meron kayong i-sponsoran sa Pilipinas or nag-sponsor kayo locally, pwede naman SPA or Special Power of Attorney. Kung meron kayong representative sa Pilipinas, kunyari bibili kayo ng condo or hindi kayo makapunta ng Philippines, kailangan nyo ng SPA or representative on behalf of you. Pag notarize lang ng any document, in my case, kailangan ng Sun Life yung seal ng embassy na kami nga yung nagre-request. So next naman, kapag na-figure out nyo na kung anong document ang kailangan nyong gawin, kailangan nyo pumunta sa website na to. So I'm from Singapore, so depende kung nasaang bansa si sponsor nyo. So click nyo lang yung link or visit the website of Philippine Embassy. Depends where you are located. Pumili kayo ng appointment date. After that, choose then the timing. So make sure na yung mga taong kasama or involved sa appointment na to is pwede rin silang pumunta. So after that, add in your personal details. So yung pangalan nyo, trabaho, number ng documents na ipapanotaryo. Next naman is yung uri ng document. Depende ulit sa document na gusto nyong ipanotarize. So, makikita nyo sa listahan na to, ito yung mga ino-offer ng embassy na pwede nilang gawin. And then, add your email and phone number. So, once ma-confirm nyo na yung appointment nyo, makaka-receive kayo ng ganitong email. This is a reminder email from Philippine Embassy. So, take note nyo lang yung information, yung mga requirements, yung location, and timing. So part 2 of our video is the requirements. First is yung original passport nyo, photocopy of your passport, yung original document na gusto nyo ipanotaryo, either AOS, invitation letter, and so on. Document na kailangan ng witness signature. Don't worry about it kasi pwede naman kahit sino. Akala namin kailangan pang dalhin yung witness mismo sa embassy at mag-provide ng passport. So pwede naman kahit sino. Just take note na lang of the email again kung gusto nyong i-double check yung mga requirements. Pero basically, ito lang yung mga kailangan nyong dalhin. So, ito na nga, yung appointment date. Take note sa mga magi-sponsor, dress code. Make sure na you are in a proper attire. Ibig sabihin, naka-pants, naka-shoes, and naka-t-shirt. Bawal po yung sleeveless, bawal din yung short, sandals, slippers, and skirt. So, hindi kayo makakapasok kapag hindi kayo naka-dress code. Ano yung location ng Philippine Embassy? Sa Singapore, it's in 111 Somerset. So, alamin nyo lang yung address. And bring the documents na sinabi ko kanina, yung dalhin nyo lahat. So, lalapit kayo sa staff, kung sa POEE man or sa any Philippine Embassy. Ipakita nyo yung confirmed appointment nyo or screenshot ng email. Dito sa Singapore, merong screen, ilalagay nyo lang yung phone number nyo. Mabibigyan kayo ng queue number ticket.
But anyway, after nyo makuha yung queue number ticket nyo, just sit and wait para tawagin kayo. So once tawagin kayo, pumunta na kayo sa window for a notary service. Bigay nyo yung queue number and pass all the documents. Kapag naibigay nyo na yung documents, yung photocopy ng passport, kailangan nyo yun, yung may pangalan nyo and yung part na may pirma. Kasi sa Xerox copy ng passport, you need to sign 3 times para malaman nila na consistent yung signature nyo. Pero huwag kayo ma-stress, basta kailangan nyo lang pumirma ng 3 beses. So after nyo sa window ng notary service, sasabihin kayong magbayad na sa counter. So sa Philippine Embassy, it's at counter 18 and 19. It's $42.50. Yun, so just bring cash with you. After that, bibigyan kayo ng collection slip or resibo. Usually, it's 2 to 3 days para makuha nyo yung notarized document nyo. Merong rush service, pero I don't recommend. Planuhin nyo na lang mabuti kasi mas mahal yon. So let's say nakolekta nyo na or nakolekta na ng sponsor nyo yung document na kailangan. Kailangan niyang ipadala sa inyo yung original document via LBC, DHL, FedEx, and so on. So ito yung ipapadala nyo mismo sa LBC papunta sa i-sponsoran nyo. Embassy notarized document. Merong seal sa baba. Tapos depende kung ilang pages yon. So once na makuha na ni traveler or sponsored traveler yung documents, yun yung idadalhin niya sa immigration as requirement. So yun lang guys, sana nakatulong yung video na to. Kung meron lang kayong tanong, just comment down below or message me in Facebook. Mag-reply ako sa inyo doon. Again, shout out sa mga bagong subscriber and to my existing subscriber. Thank you po. Please help me grow my channel. And I love doing helpful videos para sa mga Filipino and other travelers. Anyway, yun lang muna. Thank you for watching and I will see you on my next video.